Halos madaling araw na nga po nung Lunes nang makabalik ang aking espiritu dito sa aking katawan, mga kapatid, mga kababayan ko, dahil muli na naman po akong tinawag ng Ama pumunta sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, mga kababayan ko, huwag po ninyo itong baliwalain, kasama po ang mga pari, pastor, miyembro ng LGBT community at mga politiko. Napakahalaga po ng utos at bulong sa akin ng Ama. Nung linggo po ng alas 12 ng gabi, mga kapatid, mga kababayan ko, sa akin pong pagtulog, tinawag po ako ng Ama sa aking panaginip. At ang sabi nga po sa akin ng Ama, modernong Noe, pumunta ka sa pintuan ng kaharian at mayroon akong mahalagang ipag-uutos sa iyo. At agad po akong bumangon, mga kapatid ko. Nakita ko pa po ang aking katawang lupa katabi ng aking pamilya sa higaan. At pagdating ko nga po dito sa may pintuan namin, nakakita po ako ng sobrang liwanag sa labas na napakaganda po, na puro po ulap. Kasabay po nun ang pagbaba ng isang anghel, mga kapatid, mga kababayan ko, dahil ako raw po ay pinasusundo ng Ama. Alam niyo po, mga kapatid, mga kababayan ko, napakaganda ng aura ng anghel na yon. At siya nga po ay pumunta sa aking likuran. Sabi niya po sa akin, Noe, ng modernong panahon, pinasusundo ka ng Ama. Kaya, mga kapatid, mga kababayan ko, ako po ay nagsuot ng tsinelas at ang sabi niya po sa akin, pumikit raw po ako. At ang pagpikit ko po, mga kapatid, mga kababayan ko, parang saglit lang po, segundo lang. Tapos ang sabi po sa akin, Noe, ng modernong panahon, dumilat ka na. At pagdilat ko nga po, mga kapatid, mga kababayan ko, naroon na naman po ako sa pintuan ng kaharian ng Diyos. At napakahalaga po ng narinig kong boses ng Ama. Ang sabi po sa akin ng Ama, kasama po ang mga pari, ang pastor, ang politiko, at mga LGBT community. Mga kapatid, mga kababayan ko, unahin po natin yung pastor. Ang sabi po sa akin ng Ama, hindi raw mapupunta sa kaharian ng langit yung mga nagtayo ng sariling simbahan kasama ang mga pastor. Sabi ko po sa Ama, Ama, ano po bang nais niyong iparating po sa akin? Sabi po sa akin ng Ama, kausapin ko raw ang bawat pastor o palalahanan ko raw. Ano raw ba yung nilalaman ng kanilang mga puso? Bakit sila nagtayo ng sariling simbahan? Suriin daw po nila ang kanilang mga puso. Kung yung kanila daw pong pagtatayo ng simbahan, ang prioridad ay kaligtasan ng mga miyembro, kaligtasan ng mga tao sa sanlibutan. Kung yun daw po ang priority nila, may pag-asa po silang makapunta sa kaharian ng Diyos. Pero kung ang prioridad daw po nila ay kaginawa ng kanilang pamilya o yung donation, yung offering sa mga churches, ay hindi raw po sila mapupunta sa kaharian ng Diyos. Amen. Katulad din po sa mga pari, ang sabi ng Panginoong Ama, kausapin ko daw lahat ng pari. Sabi ko, paano ko po ba yun makakausap? Paalalanan ko rin daw ang mga pari na ano ba raw yung kanilang layunin. Layunin pa rin ba daw nila ang kaligtasan ng bawat nagsisimba, ng bawat tao? O ang layunin ay ang donation, yung binibigay ng mga tao? Mga kapatid, pare, mga pastor, mga leader ng iba't ibang simbahan, pakinggan niyo po ito. Ang sabi ng Ama, kung po pwede ba daw ibalik yung dati ninyong nag-aapoy na paglilingkod, kung kaya daw pong ibalik yung dati ninyong nag-aapoy pa kayo sa paglilingkod, kasi doon daw noon talagang tapat kayo sa paglilingkod. Subalit nung mayroon na pong perang involved, nag-iba na raw po ang inyong prioridad. Kaya ang sabi po sa akin ng Ama, suriin nyo raw po yung nilalaman ng inyong puso. Tanungin nyo po ang inyong mga sarili kung ano ba yung prioridad ninyo. Baka naman daw po ang prioridad po ninyo ay hindi na pagsisisi, hindi na kaligtasan ng inyong mga miyembro. Kung hindi, ang prioridad nyo na ay offering, donation, o kaginawaan ng inyong pamilya. Pakatatandaan po natin, mga kapatid na pare at mga pastor, ang sabi po ng Ama, si Jesus noon, inalok din ni Satanas, na ibibigay ang buong sanlibutan, ang buong kaharian, siya lang yung sambahin. Subalit ito ay tinanggihan po ng ating Panginoong Jesucristo. Pinilit niya ang pagtitiis, paghihirap. Ano po yung naging gantimpala ng Panginoon kay Jesus? Buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Sapagkat sabi ng Ama, mga kapatid, mga kababayan ko, dito daw sa sanlibutan ito, kapag pinili raw nating iwanan yung ating sarili at pinasa natin yung ating krus, makakatulad daw po tayo kay Jesus. Tayo po ay makakaakyat sa kaharian ng Diyos. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Subalit kapag pinili natin yung kaliwaliwan, yung kaginawa ng sanlibutan na ito na galing sa dyablo, mapapahamak daw po yung ating
kaluluwa. Kaya sabi ng Panginoong Ama, sa lahat po ng mga pari at mga pastor, hindi pa raw po huli ang lahat. Pwede pa po kayong magsisi at itama ang inyong mga sarili. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Sabi po ng Ama, hindi siya nagbibiro sa Marcos 1 verse 15, ang takdang panahon ay kumpleto na, malapit na ang paghahari ng Diyos. Magsisi na sa mga kasalanan at manampalataya sa Ebanghelyo. Mga kapatid, mga kababayan ko, pangatlo po, ang mga LGBT community, mga homosexual, mga tomboy o mga bakla. Mga kapatid, mga kababayan ko, huwag kayong kukurap. Ang sabi po ng Panginoong Ama, lahat raw po kayo ay mahal na mahal ng Ama, ng Panginoong Hesus. Gustong gusto raw po ng Ama, wala siyang ibang ninanais, kung hindi kayo ay maligtas sa lawa ng apoy sa impyerno. Kaya sa mga pagkakataon na ito, binibigyan kayo ng pagkakataon ng Ama na kayo raw po ay magsisi sa inyong mga kasalanan. Dalawang uri lang daw po ng tao ang kanyang nilalang, babae at saka lalaki. Ang pagsuot po ng damit na pambabae ng isang lalaki at pagsuot ng babae ng damit pang lalaki ay isang karumal-dumal sa mata ng Diyos. Sinabi po ng Ama na kung kayo raw ay nakikipagrelasyon sa inyong kapwa babae o kapwa lalaki, wala kayong pintuan sa kaharian ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, mga kababayan ko, ako po'y kinikilabutan sa inutos sa akin ng Ama, sa binulong sa akin ng Ama. Sabi ko, Ama, bakit sa akin niyo po ito sinasabi? Pwede niyo naman po silang dalawin sa kanilang panaginip. Ang sabi po ng Ama, paulit-ulit na raw po kayong dinadalaw sa panaginip, subalit mas nakikinig daw po kayo sa kaginawa na binibigay ni Satan. Amen. Kaya ang sabi ng Ama, ako raw ang Noe na modernong panahon, kaya ako raw ang inuutosan ng Ama. Kung hindi raw po ako susunod, sisiyasatin, sisigilin sa aking mga dugo ang kapahamakan ng bawat tao na gustong paalalahanan ng Ama. Sinulat pa po sa itaas ng langit, nakita ko po habang ako po nasa pintuan ng kaharian ng Diyos, isinulat po doon ng Ama, Ezekiel 3 verse 18 hanggang 19. Kaya mga kapatid, mga kababayan ko, ako po ay naririto, buong pusong katapatan sa Ama na sumusunod sa kanyang utos. Panghuli po ang mga politiko o lingkod ng bayan. Ang sabi po ng Ama, ang presidente sa Pilipinas at vice-presidente dapat po ay magkaisa. Ibalik raw po yung unity nung panahong 2022 na nagkakaisa. Alisin daw po ang pagtataas ng pride. Alisin daw po ang pagmamataas. Pagkaisa raw po ang lahat ng lingkod ng bayan. Dahil kung hindi raw po magkakaisa, patuloy na magpapataas ng pride, magkakaroon daw po ng matinding kagutuman sa bansa natin. Ang sabi po ng Ama, ang presidente, vice-presidente, mga senador, congressman, gobernador, pati po ang mga mayor, kapitan, ay magkaisa raw po na pangunahan ang pagsisisi ng bawat tao sa sulok ng bansang Pilipinas. Amen po mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga kapatid, mga kababayan ko, sinabi sa akin ng Ama, 4 na taon ang ibinibigay niya sa akin upang bigyan ng babala ang lahat ng bayan, probinsya, pati ang 195 na bansa sa buong sanlibutan. Yung 117 milyon na tao sa Pilipinas ay paalalahanan ko raw sa loob ng 4 na taon. Sila ay paalalahanan ko raw, pati po ang 195 na bansa. Napakaswerte pa rin daw po natin sapagkat 4 na taon yung binigay ng Ama sa atin para magsisi. Samantalang sa Ninibe noon, 40 days lang ang ibinigay ng Panginoong Ama para magsisi. Pero mga kapatid, mga kababayan ko, hindi naganap ang pagwasak sa Ninibe sapagkat yung mga tao po ay nagpatira pa, lumuhod, nagsisi sa kanilang mga kasalanan at sumamba sa Panginoon. Mga kapatid, mga kababayan ko, huwag po ninyong baliwalain yung sinasabi ko. Totoo po yung sinasabi ko. At nakabalik nga po yung aking kaluluwa at espiritu dito sa bahay namin. Ay madaling araw na po. Pagbalik ko po, tulog na tulog pa rin po ang aking mga kapamilya. Parang walang nangyari. Parang walang naganap. Pero yung kaluluwa ko po ay naglakbay na sa napakalayong lugar. Amen. Sa kaharian ng Diyos. At pagbalik ko nga po doon sa aking katawan lupa, ako po ay pagod. Ako po ay nauuhaw.
Kaya mga kapatid, mga kababayan ko, huwag po natin baliwalain yung mensahe ng Ama, yung paalala sa atin ng Ama, sa atin lahat, na magsisi na po tayo sa ating mga kasalanan, sapagkat wala pong ibang nais ang Ama kung hindi tayong lahat ay maligtas sa lawa ng apoy sa impyerno at maranasan natin ang buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Amen po.